What's up mga kasesi? This is my first ever vlog Q&A portion. Takta lang. So ngayon, sisimulan natin basahin yung tanong ng unang nag-comment kagabi. Bago nga pala ako makatanggap ng mga tanong na to, nag-post ako sa mismong Facebook account ko. Ayan, i-follow nyo na lang ako dyan kung gusto nyo. Okay? Ayan, nag-post ako at humingi ako ng konting support sa kanila para i-subscribe na rin ang account ko dito sa YouTube. Ayan. So, sinabi ko, kailangan ko ng tanong, kahit isang tanong nila tungkol sa akin na gusto nilang itanong. Ayan. So, ang unang nag-comment, ito, super supporter ko talaga ito nung nagla-live pa ako ng ukay. Ayan, hanggang magpa-brand new, hanggang magkaroon ako ng shop. Ayan, nagwa-walk-in na rin siya. So, ito, si Regine Gandaban or Sia. Ang kanyang tanong ay, sino ba si Sesha bilang isang anak, asawa, at ina? So, ayan. Si Sesha po ay sindikato. Ay, charis. Gago! Si Sesha bilang isang anak noon. Umpisa muna natin noon. Si Sesha bilang anak ay isang pasaway. Naging rebelde. Pero, hindi ko na ikukwento yung isa-isa. Pero ngayon, isa na siyang independent woman in the country of the earth universe. Paano masabi? And ganun na rin sa pagiging asawa at sa pagiging ina, hindi ko masyadong nabibigyan ng time yung mga anak ko, yung tatlong tiyanak kong nag-aaral, yung dalawa nag-aaral, yung isa hindi pa. Hindi ko sila nabibigyan ng oras kasi nga ang dami kong ganap sa buhay, ang dami kong negosyo. Ayan, hindi ko na sila oh my God. Huwag kayo iiyak. Ayun, pero may time naman ako mga once a month. Hindi, char. Minsan twice. Swerte na lang maging twice. Hindi, sa gabi na lang, ganyan. Sa gabi ko na lang sila, Buti nga, yung panganay at yung pangalawa ko, naiintindihan nila yung sitwasyon na meron ako. Dahil nga, pag uwi ko ng gabi, ihahag na lang nila ako. Ganyan, minsan tatanungin na lang nila ako na kumusta yung work. Ayan, si Hailey. Kumusta yung work, mama? Pagod ka? Ganyan. Lalo na yung bunso ko. Ayan, minsan sip-sip. Yung pangangay ko din, sip-sip. Lalo na pag may kailangan. So, ayan. Yan po ang Sesha bilang isang anak, asawa, at ina. So, ito naman ang pangalawang katanungan ni Madam MC Milado Torres, ang solid top fan supporter ko sa aking Facebook account. Ang kanyang tanong ay, kung hindi ka nag-ukay-ukay noon, ano at sino na ngayon si Sesha Perez? Ang dami niyang tanong, guys. Sabi ko, isa lang. Ayan. Okay, sagutin muna natin yung una niyang tanong. Kung hindi ka nag-ukay-ukay noon, ano at sino ka? Ayun nga, yung una kong sagot noon, yung sagot ko bilang isang anak, o yun, parang konektado dun sa isasagot ko ngayon. Ayan, kung hindi ako nag-ukay-ukay noon, siguro, hindi ko makakamtan yung buhay na meron ako ngayon. Ayan, kung hindi ako nag-ukay-ukay noon, siguro tambay, lasinggera, ganyan na lang ako forever. Ayan. At kung hindi ako nag-ukay-ukay ngayon, siguro, may trabaho naman ako noon, hindi naman forever tambay. Ayan, siguro masahista pa rin ako hanggang ngayon. Ayan. Tapos, ang isa niyang tanong, kung may chance i-rewind ang buhay mo,
pipiliin mo pa ba rin ba yung dati? Siyempre, hindi. Hindi ko naranasan to. Yung naranasan ko, hindi ko naranasan noon. Kasi super, ang dami kong, my God. Siguro, kung ano yung sabi ko na kasi, siyempre, pipiliin ko pa rin yung ngayon. Kasi yung ngayon is yun yung para sa akin ngayon. O, di ba? Puro ngayon narinig nyo. Ayan. Kasi dati talaga, ang dami kong worst na ginawa, pinagdaanan. Ayan. Huwag nyo na lang tularan. Ayun. So, basta napakapasaway ko. Nakukuha ko pa sa punto na mangupit ako sa magulang ko. Yung mga inipon sa alkansya ng mga kapatid ko, kinuha ko para lang sa barkada. Para lang sa barkada, sa jowa, pang-alak, ganyan. Tapos may time na madaling araw na ako uuwi. Oh, huwag kang feeling dyan. Yung nanonood ngayon, huwag kang feeling perfect. Alam ko, naging tambay ka rin doon kasi nakainuman kita. Ano ang senyo? Natamimi kayo. So, syempre, yung ngayon ang pipiliin ko kasi ngayon ko na-realize na maganda tumulong sa magulang, maganda tumulong sa mga nangangailangan. Ayan. Mas pipiliin ko yung ngayon. Madaming nagagawa yung buhay na meron ako ngayon. Madaming natutulungan. Hindi dahil sa ginagawa ko, kundi dahil na rin sa suporta nyo at dahil na rin kay Papa G. At saka ito yung pahabol na comment ni Ma'am MC Milado Torres. Na-amaze ako at na-inspired ako sa kwento ng buhay mo. Super B, bagay sa'yo ang Madam Palavarn with big heart. Thank you so much. Naka-follow din siya sa ating FB page ng Madam Palavarn Vlog. Thank you. Guys, na tanong ni Earl Astrid Chavente Batung. Ang chismosa kong follower sa Facebook account ko. Ayan, syempre nagtanong siya kasi chismosa nga siya. Gago! Joke lang. Ayan. Pag umangat ka ba lalo, lilingon ka pa rin kung saan ka nagsimula. Of course! Kung ito pa nga lang na narating ko sa buhay, ito pa nga lang na blessing na dumadating sa buhay ko. Andyan pa rin ako, nakatayo pa rin ako kung saan ako nagsimula, kung saan ako nanggaling. Ayan, kung saan ako nanggaling, nakayapak pa rin ang dalawa kong paa, nakayapak pa rin ang dalawa kong paa sa lupa na pinanggalingan ko. Kahit na noong marating ko, tataas man ako ng tataas, andoon pa rin ako sa gitna dahil gusto ko maging balanse. Kasi ayaw kong makarma. Kasi feel ko, ang dami na sa atin ngayon na umangat lang, akala mo na kung sino. Ayan. Siyempre, ganun din ang mga tingin sa akin nung iba. Meron din kasi ako natatanggap na message na gumanda lang yung buhay ko. Ganyan na yung ugali niya. No! Ganito na po ang ugali ko nagsimula nung una pa lang. Nung nag-umpisa ako ng online selling, ganito na yung ugali ko. Alam ng karamihan yan. Ayan. Lilingon pa rin po ako sa aking pinanggalingan, Madam Earl. Siyempre, hindi ako makakalimot kung saan ako nagsimula, kung saan ako hinasa bago ko makamit itong buhay na to. So kung ako sa inyo, maging maldita ka pero wag mawawala yung puso mo kung saan ka nanggaling. Yun lang yun. Next question ni Madam Achilles Vaquilar, isang follower at friends ko sa aking Facebook account. Isang online seller din to. Ayan, assorted ang kanyang nilalive. Shoes,
Mostly panlalaki, men t-shirt, ganyan. Okay, ang kanyang katanungan ay, how to be you po, madam? I mean, paano mo nagagampanan ang role mo bilang nanay at asawa sa pamilya mo since napaka-busy mo na sa businesses mo. As a online seller like you, ang hirap lalo na kapag nagsabay-sabay ang business at need ng pamilya ang nanay. Okay. So, paano daw how to be you? So, ayun, nagagampanan ko ang role ko. Actually, 12 po ang kaluluwa ko, pero yung 2 na lang po muna babanggitin ko. Oo. Isa po akong negosyante at the same time, isa rin po akong katulong. Charis, nanay. Yun na lang po muna. Kasi, ayan, sa pagiging nanay, doon na ako nasanay. Rhyme. Bada bop, boom, pow. Sa magiging nanay po, doon ako nasanay. Bago ako magsimula, ayan, madaming struggle. Oo, ganun rin yan sa business. Sa pagiging nanay ko, ayan, daming struggle, ayan, daming kailangan ng mga anak, and especially lumpia, roll, especially yung mga anak ko nag-aaral, kailangan ng gamit, ng ano, ganyan. So, parang doon pa lang, na-exercise na ang aking pagkatao, na-exercise na ang aking kaluluwa. So, ayun, sa pagbibusiness naman, nahahati ko yan kasi nga, 12 yung kaluluwa ko. Ano bang katanungan to? Hindi ko rin alam. Sa totoo lang, hindi ko rin alam. Pero bakit parang galit ka? Siguro, mabilis lang yung mga pangyayari sa buhay. Charis. Wala na, bobo na. Mabilis lang ang pangyayari. Kasi, hindi ko rin alam, biglang, chups. Biglang alam mo yung parang, ginagawa mo to, may isa kang bagay na ginagawa, tapos, biglang parang nakalinya na yung gagawin mo, naka-oras na lahat, ganyan. Ayan, gawin ko to. Tapos, mamaya-maya, pag malapit nang matapos, talagang ipaparamdam sa akin na eto na yung next na gagawin mo. Ganun lang. So, yun lang. Sana maintindihan nyo. Sakit na yung ulo ko. Talaga ba? Ang tanong ni Madam Zina, member ko sa aking palwagan. Ayan, isa ring business ko yan, guys. Palwagan. Ayan, member ko siya. Tanong ni Ma'am Zina Palines, anong masasabi mo sa mga basher at naiinggit sa'yo? Look at me now. Look at me now. Yun lang, guys. Yun lang. Yun lang, syempre. Look at me now. Okay, ito naman. At isang top fan followers ko din sa aking Facebook account, si Ma'am Ansherina Murillo. Ayan. Paano po maging successful katulad mo, madam? Siyempre, dapat hindi mawawala yung pasensya at pasensya at tiyaga. Yun din yun eh. Hindi mo bobo. Oh my God! Wow! Ayan. Siyempre, wag mawawala ang pasensya. Kasi kung wala yung pasensya, konting mag-uumpisa ka pa lang, wala na, inip ka na. Wala, hindi pwede yon. Dapat, kailangan habaan mong pasensya. Ganyan. Dapat, pag ginumpisahan mo ang bagay, dapat determinado kang gawin ang bagay na yon. Kaya, tatagan mo, lalo ng sobra. Lalo na kung yung papasukin mo, hindi mo pa nasubukan. Ganon. Tapos, ba't ako galit? Ba't kayo galit? Hindi dapat mawala ang pagtsatsaga. Lalong-lalo na
sabayan mo ng dasal lahat ng mga bagay na uumpisahan mong negosyo. Ayan. Siyempre, hindi mawawala ang kapital. Ayan. Yung kapital mo dapat hindi mo gagalawin. Hindi yan mababawasan. Dapat ang isipin mo, palaguin mo siya. Ayan, padamihin mo siya. Kung may utang ka, huwag mong babawasan yun. Kasi yun yung ginawa ko nun. Kaya, ilang taon rin ako, may mga times na, alam mo yun, yung parang wala na akong pag-asa sa buhay. Pero, ginawan ko ng paraan lahat ng mga bagay na dumating sa aking buhay. Yun, guys. Ganun lang, guys. Yun lang. Pasensya. Ganun. At, para sa akin, hindi ako naging mabait sa aking mga customer. Kasi, guys, kung mananatili kayong mabait at pinapakita nyong mabait kayo, madaming nakapaligid dyan na abusado. Oo. Kahit na sabihin niya, yes, tama, pangit yung ugali ko. Pangit yung pinapakita kong ugali kasi pangit din yung ugali na pinapakita nila. Kasi guys, ganito yun eh. Sila, ganyan. Araw ng deliver, sabihin natin. Araw na ng deliver. Pero anong ginagawa nila? Nire-reschedule nila. Nire-reschedule nila yung mga nag-open ng pinto. Nire-reschedule nila yung mga order nila na dapat kinabukasan madi-deliver na. No. Kaya nga, sabi ko nga, kaya nga may rules and policy ako para para hindi matenga ang puhunan. Kasi namumuhunan tayo, guys. Hindi pwedeng isang taon bago mo makuha yung kapital na ginawa mo, di ba? Okay pa sana kung talaga 1 to 2 days lang. Pero may mga abusado kasi talaga. Ayan. Pwede natin silang pagbigyan para wala silang masabi. 1 or 2 days. Ayan. Pero kapag aabot na ng 3, 4 hanggang next year, end of the world, di pa nakuha yung item, hindi pa bayan. Very wrong. Dapat, aurahan mo na. Aurahan mo na. Oh, yes! Ganon. Aurahan mo. Pag di mo inaurahan, talagang mag-aabusado ang mga person na yan. So, ayun lang, guys. Hindi pwedeng laging maging mabait. Yun. Para maging successful ka, wag kang ganyan sa pera. Wag kang ganun sa customer. Basta, yun na yun. Wag natin pahabain, guys. Parang iniikot-ikot na niya ang mundo ko. Next question, isang solid supporter ko rin. Ayan, si Savior Ash. Ashe, bala ka na. Okay, paano ka tumayo sa bilang kayo po? Ulit. Paano kayo tumayo sa bilang kayo po kahit maraming nanghihila po sa inyo pababa? Ano po yung... next. Ito muna yung... Sagutin muna natin yung unang yung tanong. Paano daw ako tumayo bilang ako kahit na napakaraming nanghihila sa akin pababa? So, ayan guys. Gaya nga ng sabi ko, ilabas mo yung tunay na ikaw. Ako talaga mabait naman po talaga ako. Pero sila rin yung naghasa talaga sa akin na maging ganito. Sila lang din po ang naging dahilan. Ayan. Tumayo ako bilang sesya na masungit, na palaban. Ayan. Share ko lang yung kwento na pinagdaanan ko noon dahil sa mga basher ko. Ayan. Especially si ganon, na feeling ganon. Ayan. Never naman ako nagka-transact sa kanila. Ayan. Gumawa pa sila ng GC. Ayan. Lalo na si ganon. Body shaming and then eye shaming. Face shaming pala yun, bobo. Alam ko na, bobo na nga ako. Bobo. Sabihin ko na. Nide-describe ko lang sila, guys. So, Kasi yun naman sila. Ako nga nasa akin din ang mga ano. So, ayan, sila yung mga taong pinagtulong-tulungan nila na pinost din ako ng social media na kahit
hindi naman talaga ako nanloko ng kapwa. May mga taong talaga, ako talaga ang niloko. Kasi ganito yun, kumuha ako ng bulto, installment yan. Di, baguhan pa lang ako nun. Ngayon, di, super ignorante ako. Pure crop top ko na namit. Etong taon na to, professional pa man din. So, ayun, pure crop top. Pagdating sa bahay, pak, ganun. Puro long sleeve, guys, na pang office, ganyan. Mga matatanda na ang style. So, ayun. Pero ako, naguhulog pa rin ako. Yun nga lang, lumagpas na sa due. Hanggang sa, ayun na, ini-iskandalo na ako nung nagpa-consignment. Ayan, ini-iskandalo na nila ako. Hanggang sa may nakita siyang nag-post sa akin, pinost niya na rin ako. Ayan. So, sinong gaganahan na, ganun, naghuhulog-hulog pa rin ako. Hanggang, na-post na ako, ganun. Tapos, may mga nakisaw-saw ba? May nakisaw-saw ba na hindi ko naman kilala, na hindi ko naman nakachat na hey, hello ba? Wala namang ganun, day. Walang ganun, day, na nangyari, day. Mga feeling, lang sila mga day, mga chismosang, squatter ba? Mukha namang mga dunya, pero squatter ang gali ba? Stop it. Get some help. O, ayun. So, ayun. Na-depress ako, guys. Na-stress na. Ganun ba, guys? Ayun. So, alam niyo ba, ang ginawa ko, guys? Diretso pa rin ako sa buhay ko. Ayan, diretso pa rin ako kahit na nireport nila ang account ko. Ayan, gumawa pa rin ako ng account. O, di ba? Mas lalo akong akala nila talaga, i-stop na ako sa buhay ko yun. Ayan, hindi ako mi-stop, guys. Tuloy-tuloy pa rin ako, guys, kahit nasa live ko sila. Kahit na nasa live ko sila. Cyclone for 2 weeks straight, so I went home and I started flipping through the book and decided I was going to eat a car, swallow lead pipes. Hindi pa rin ako tumigil kahit na ini-istorbo nila ang live ko. Diretso pa rin, ang mga customer ko tiwala pa rin sa akin kasi alam nilang hindi naman talaga totoo yung mga sinasabi nila. Ganun lang tumayo, guys. Ganun lang, tatagan nyo lang ang tuhod nyo, guys, ay diretso nyo habang may naniniwala sa inyo, ituloy-tuloy mo lang. Kaya mo yaan. Hindi ko na alam sasabihin ko, guys. Next. Kahit nahilain ka nila pababa, dapat may isa kang tali na iaakyat mo yung sarili mo, hilain mo yung sarili mo paakyat. Dito yung pababa, hilain ka nila pababa, ganun nila. Ikaw naman ganun, dapat tataas ka. Sarili mo itaas mo dahil sino magtaas sa'yo? Si Duterte, wala na siya, hindi na siya president. Next na tayo. Ano po yung dahilan kung bakit nananatili po kayong matapang kahit maraming taong gustong sumira sa iyo? Siyempre, may 3 akong anak, gusto kong buhayin ba? Ayan, hindi natatatak sa isip ko yung mga pinagdaraan ko noon kasi sinabi ko nga sa sarili ko habang may nagtitiwala sa akin, diretso ako. Habang alam ko sa sarili ko na hindi ko naman sila inaano at alam ko sa sarili ko na mas maganda ako sa kanila. Ay, galit na galit sa filter ko. Palibasa hindi yung Ayan, ang dahilan ko, yung mga 3 kong anak, diretso pa rin ang hanap buhay ko. Ayan, syempre dumagdag ng mga kapatid ko. Syempre, diretso pa rin ang hanap buhay ko. Kailangan natin magsipag, guys. Ayan. Oh my God. Dito pala yung kapatid ko, nagtutupi ng aking pandi. Ayan siya, guys. Okay. Yan po ang pandi. Ko, Shein, seamless. Ayan. So, ayan, kailangan hindi mo ipakita sa tao na talunan ka. Kasi nga, gaya ng sabi ko kanina, pag pinakita mo sa tao na talunan ka, mas lalo ka nilang aapakan. Ganun yun. Ganun yun, guys. Hanggang di mo pinapakita na kaya mo silang patulan. Ganun. Oo. Let them taste my ice cream. Yun ba yun? Bahala na kayo dyan. Total nun, akala nila, hindi nila, hanggang ngayon, ginagawa pa rin nila na siraan ako, pero hello. Hello, mukha lang yung sira sa akin, pero yung pagkatao ko, never. Iingat-ingatan ko yan. Sana all. Next, ang daming tanong. Paano nagsimula ang lahat ng hirap po ninyo bago tumunog ang pangalan nyo? Ganito yon, tumunog na ang pangalan ko dahil nga sa mga basher.
especially. Sa lahat, kahit sino, artista, ganyan ang mga mangyayari. Tutunog at tutunog ang kampana pag may taong humampas. Ganon, lating narinig na ng lahat. So, ayon, habang pinakilala ako ng mga basher ko sa mga buy and sell group, ganyan, may strategy naman akong ginawa sa aking pagla-live selling. Yun ay yung napakaboka kong tao na ang tawag na nga sa akin is Madam Inuts ng Tugegaraw. Huwag yung libingan niya, Nasa ibigay na sa akin lupa. Ayan, kung paano mag-live si Madam Inuts talaga. Hindi ko din alam kung bakit naging talaga, palamura talaga ako, ganyan. Yun. Tapos yun sa ibang strategy ko, nagla-live ako nakabraday. Tapos naka-cycling lang. O yun, hanggang sa talagang, kasi ako lang ang gumawa sa Tugegaraw na nakabra. Kahit walang suso. Size 32 lang ito na ABCD. Siguro Z. What? Bro, what are you talking about, man? No. Ayun. Ayun, nung doon na, nakabra na ako, ayan. Dumami ang viewers ko. Guys, umabot ng hundreds, guys. Ando doon na, kasama ng mga basher ko doon. Ayan, yung mga basher ko nga na iba dyan, naging minor ko na rin, naging close ko na. So, umalis na sila sa landas ng mga Inglaterra. Diba? So, ayun, unti-untiin mo sila para mawala ang mga kakampi nila sa buhay. Ganon. Ayan. Ganun lang. Ikaw ang gagawa ng paraan sa buhay mo para maalis ka sa dati mong hirap na pinagdaanan. Ganun lang yun. Kasi sino ang tutulong sa'yo? Kung hindi ako, sino? Dapat ikaw. Ganun yun. Close ba tayo? Tanong, Pauline Maborang, isa sa mga customer ko na barat. Kahit ibarat-barat niya ako, bibili pa rin niya kasi alam niya mga item ko for the gorgeous. For the gorgeous? For the beauty. For the... diba, bobo. Alam nila ang mga paninda ko. High quality, quantity. Sorry. Yeah. Handa ka bang harapin ang susunod na hamon sa buhay mo? 50-50 muna. Handa ako na parang hindi. Ganun ang nararamdaman ko. Ganun din naman yung mga nangyari sa akin noon. Ganun din yung mindset ko noon nung okay na yung buhay ko. Diba? Ito na yung hirap. Sakto. Tapos medyo. Ngayon kasi sobra. Hindi naman sobra. Sobra-sobra pa. So, yun ang susunod na inaasahan ko. Kung may positive ako, 50%. May negative ako, 50%. Pero may time na gusto kong gawing 80% ang positive para less negative tayo. Ganun, guys, dapat. Go. Hindi. Ganyan. Alam ko, maganda to. Ganyan. Alam kong hindi ako papabayaan ni Lord. Ganyan. Pero, talaga hindi maiiwasan ng minsan may pagiging nega tayo. Ayan, lahat ng tao may part na negative. Ayan, yes, handa ako. Yes, hindi. Basta yun, 80%. Basta tatagan mo lang. Think positive, huwag kang aayaw. Ganon, dapat. Ngayon, kung ano man ang hamon na susunod sa buhay ko, magiging handa ko na 30%, 20% nega. Ganun. Kung dadating man sa akin na hamon, susunod is magiging failed ako, hindi pa rin ako susuko. Ganun lang dapat ang magiging mindset natin. Iwasan ang pagiging nega. Kahit alam nating may side tayo ng pagiging nega, ang gawin natin, dagdagan natin ang pagiging positive para less nega. Ganun lang yun. Katanungan ni Castillo Caronan J. Nasagot ko na ibang part niyang tanong dito, pero i-clear natin ulit. Meron din kasi akong sagot na hindi ko din na. Meron din silang tanong na hindi ko nasagot.
ng maayos. So, sabi niya, paano ka nagsimula at paano ka dumating sa point na sobrang successful mo? To the point na ang daming naninira sa'yo. Ayan, tanong na to kanina. Ayan, naging successful ako dahil sa pagiging determinado ko sa buhay. Dahil nga, naging less nega ako. Ganyan. Dahil din sa pangarap na meron sa utak ko. Ngayong gabi, ating tunghayan ang isang kabanata ng buhay ng isang ito. Samahan niyo kami tumawa, umiyak, tumalo, at mag-break dance. Pangarap na gusto kong makamtan. Ayun. Hindi lang kasi isa yung nasa isip ko kung bakit gusto kong maging successful. Madami. Madami guys. Gusto kong maging successful para sa pamilya ko. Gusto kong maging successful dahil sa mga basher ko. Gusto kong maging successful kasi gusto kong makilala ako na from nothing to something. Ay! Ganon. Super thankful nga ako sa mga basher ko. Sa totoo. Ang hirap para sa mga mental health ng iba. Mahirap pag may basher. Yung iba talaga nakukuha ng magpakamatay sa depression, sa stress. Pero thankful ako kay Lord kasi lalo na sa magulang ko kasi pinalaki nila akong independent, strong woman, independent. Yun. Binaligtad. Thankful ako dahil napalaki kaming may takot sa Diyos. Ayan. Thankful ako kasi may nagga-guide na si Lord sa akin para tatagan. May time talaga na gusto ko magpakamatay nun pero parang sumagi sa akin na kakascroll ko, may nababasa akong mga hugot na kung hindi sa akin ang taon, may para sa'yo. Parang ganun ba? May ibibigay sa'yo yung Lord na hindi mo aasahan. Ganun. So, talaga may sign akong nakikita noon na talaga, alos talaga kasi ang payat ko noon, yun yung time na talaga alak, hindi man, minsan isang araw lang ako kumain, minsan nga biskwit lang, mas alak na, ganyan. Basta yun, guys, kung hindi ka determinado sa buhay mo at kung iintindihin mo lang ang mga naninira sa'yo, talagang matatalo ka. Next question na, paano mo nasolusyonan at paano mo binalang bahala lahat ng yon hanggang dumating sa point na ganyan na ang dami ng blessing na dumating. Yun na nga yun, di. Yun na yung sagot ko. Dahil na rin yun sa suporta ng ninyo. Ayan, kakachismis nyo. Kaya, yung buhay ko, mas nakilala nila ako. So, ito ang ko. What is your greatest fears? Tinatanong ni Zari Gosi Malazab. So, ayan. Nakilala akong palavarn, pero kahit palaban ako, may kinakatakutan rin ako. Ayun yung gumawa ng masama sa kapwa. Yun lang. Hindi ako natatakot sa ibang tao. Kasi ayun na nahasa ko na yung sarili ko para maging matapang sa hamon ng buhay. So ayun, ang kinakatakutan ko yung gumawa ng masama sa kapwa. Lalo na sa pamilya. Basta yun. Kasi mag-i-start yan Pag gumawa ka ng masama sa kapwa mo, at pag boom! Wala na lahat ng naging ginawa mo, lahat ng magandang buhay na ginawa mo. Masisira yan. Once na may tao kang niloko, ganyan. Kasi, yun talaga yung pinakamalaking impact sa akin na ayaw kong mangyari sa buhay ko. Ayaw kong mawala lahat ng ginawa ko, lahat ng
buhay na meron sa akin ngayon, ayokong mawala. Kaya kung tatanungin niyo ako kung ano yung pinakaayaw, kahinaan ko, yun yung gumawa ng masama sa kapwa. Yun. Okay, last question guys, kay Nick Gaspar. Top fan ko sa aking Facebook account. Ano yung katangian na meron ka at wala sa iba? Shit. Siyempre, yung pagiging madaldal, pagiging maganda. Ano ba yan, guys? Pagiging maganda. Ano ba yan, guys? Sana all. Ang katangian na, ano ba kasi yun, yung parang agre sa lahat ng bagay. Yung ipupush talaga yung sarili. Ipupush ko talaga yung sarili ko para ma-achieve ko yung gusto ko. Kasi madami akong katangian na hindi nyo pa alam. Ako yung hindi pwedeng sila lang. Ganon. Dapat sabayan mo. Ganyan. Sabayan mo para meron ka ding ganon. Basta yung parang mga tanong to, Tagalog na nga, nahirapan pa ako. Yung mindset ko sa negosyo ko na hindi nila alam. Ayan. Lalo na sa computation ng puhunan at kapital. Ay, puhunan at magiging tubo. Hindi nila magiging, kung bakit, kasi may mga tanong, bakit ang mura mo magbenta? Hindi nila alam kung paano ko kino-compute lahat. Ayun, hindi ko na sasabihin, basta mga negosyante na veterano lang ang makakaalam yan. Kasi hindi ko rin expect yung mindset ko na yon is mindset din ng nanay ko. Yun, sa negosyo yan, ang katangian na meron ako. Ayan. Tapos, yung katangian na hindi kayang higitan ng iba, yun. Nakikita nyo naman. Nakikita nyo naman kung anong meron sa akin. Maya't maya, ganyan. Talagang pursigido ako sa lahat ng bagay. Pursigido akong okay ang lahat ng bagay. Ayoko yung flat lang. Gusto ko yung paganon, pataas ng pataas. Ganon yung katangian na gusto kong na meron ako. Ayan. Kaya mo bang ipalit ito sa isang malaking barya? Yung happiness ang tinutukoy niya. Kaya mo bang ipalit ito sa isang malaking baryang happiness? Siyempre hindi. Alam nyo, kahit na nakakahawak na ako ng malalaking halagang pera, andun pa rin ako sa masayang part ng mundo. Ayan, hindi mawawala yan sa akin dahil nga kalug ako. I am the clown in our family. Ako yung clown sa pamilya ko. Sa pamilya namin. Ayan. Hindi yan mawawala. Kasi nga, gaya ng sabi ko, bago ko makamtan yung mga salaping ito, mga kayamanang ito, naging mabuti ako. Anak, kapwa, kaibigan. Ganon. Madalas kasi talaga, sa totoo lang, madalas ako yung nauuto ng barkada, ng lahat. Kaya siguro ganito ako ka-blessing. Ayan. Tapos, hindi ko ipagpapalit ang happiness talaga sa barya. Balanse ako sa buhay. Nagiging balanse ako sa lahat. Kasi yun nga yung ayoko. Lilingon pa rin ako sa pinanggalingan ko. Parang ganun ba? Kasi happiness, tapos yung barya is parang basta yun na. Tindihin mo na lang ni. Kasi nasa utak ko raptor. Once again, mga ka-Ceci, thank you so much for watching my YouTube channel. Don't forget to like and subscribe. Ayan, kung may mga katanungan man kayo sa aking buhay or anong ganap, iko-content natin yan ulit. Ayan, kung may gusto kayong maging content ko, just comment down below. Baka sakaling magawan ko yan ng content. Thank you so much. Bye-bye!